Joy to the Lord, all you nations. Come before him singing for joy. Serve the Lord, serve the Lord. Come before him singing for joy. Sing to the Lord with shouts of joy. Let all creation rejoice. Come join the song of praise to our God. He is the Lord. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, sa araw na ito ating ginugunita ang mahal na Birhen Maria ng Santo Rosario. Nung unang panahon, dahil sa pananalangin ng mga Kristiyano, ito ang naging tulong para ang ating hukbo ay manalo sa mga Muslim o Turko na lumulusob sa Europa. Kahit na kakaunti ang mga Kristiyano, kahit na sila'y mahina, kahit na sila'y dehado, sila'y nanalo dahil sila'y pinanalo, sila'y tinulungan ng ating Diyos sa pamagitan ng panalangin ng ating mahal na ina, ang Birhen ng Santo Rosario. Kaya naman tayo din, mahigpit nating hawakan ang ating mga rosaryo. Magpasalamat tayo sa Diyos dahil walang sawa siyang nakikinig at sumasagot sa ating mga panalangin. Minsan merong mga tao nagsasawa sa pananalangin ng Santo Rosario dahil sabi nila paulit-ulit lang ito. Pero napakaganda ng turo ni San Jose Maria Escriba. Dahil sabi niya, ang paulit-ulit na pagrorosaryo ay panlaban natin sa ating paulit-ulit na pagkakasala. The monotony of the rosary is our defense against the monotony of our sins. Yan naman, sa banal na misang ito, pagsisihan natin, mga pagkakataon na kung saan, pagdating sa pagkakasala, hindi tayo nagsawa. Sa mga pagkakataon na kung saan, nakalimutan nating tumawag sa Diyos at humawak sa kamay ng ating mahal na ina, si Maria. Para sa ating pagsisisi at pagpapakumbaba, makita tayo minsan pa karapat dapat makatanggap sa mga banal na misteryo. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha kong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kasihan mo kami ng iyong pagmamahal upang kami nakabatid sa pagbabalita ng anghel tungkol sa pagkakatawang tao ng anak mo ay makapakinabang sa kanyang pagpapakasakit at pagkamatay sa krus, sa pagsapit namin sa pagkabuhay niya sa langit. Sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jonas. Sinabi uli ng Panginoon kay Jonas, pumunta ka sa lungsod ng Ninive at ipahayag mo ang mga ipinasasabi ko sa iyo.
Nagpunta nga si Jonas sa Ninive. Malaki ang lungsod na ito. Aabutin ng 3 araw kung lalakaring pabagtas. Siya'y pumasok sa lungsod. Pagkaraan na maghapong paglalakad, malakas niyang ipinahayag, gugunawin ang Ninive, pagkaraan ng 40 araw. Naniwala ang mga taga roon sa pahayag na ito mula sa Diyos. Kaya nag-ayuno sila at nagdamit ng sako bilang tanda ng lubos na pagsisisi at pagtalikod sa kanilang mga kasalanan. Nang mabalitaan ito ng hari ng Ninive, bumaba siya sa kanyang trono, naghubad ng balabal, nagdamit din ng sako, at naupo sa abo. At ipinasabi niya sa mga taga-Ninive, ito'y utos ng hari at ng kanyang mga pinuno. Walang kakain isa man, wala ring iinom, maging tao o hayop. Lahat ng tao at hayop ay magdamit ng sako. Taimtim na manalangin sa Diyos ang bawat isa. Pagsisihan ng lahat ang nagawa nilang kasalanan at talikdan ang masamang pamumuhay. Baka sa parang ito'y mapawi ang galit ng Diyos. Magbago siya sa kanyang pasya at hindi ituloy ang balak na paglipol sa atin. Nakita ng Diyos ang kanilang pagalikod sa kasamaan, kaya hindi na itinuloy ang paggunaw sa Ninive. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Hiling nami iyong limutin tanang kasalanan namin. Hiling nami iyong limutin tanang kasalanan namin. Sa gitna ng paghihirap, tinawag ko'y Panginoon. Panginoon, ako'y dinggin, pagkat ako'y tumataghoy. Dinggin mo ang pagtawag ko't paghingi ng iyong tulong. Hiling nami iyong limutin tanang kasalanan namin. Kung ikaw ay may talaan nitong aming kasalanan, lahat kami ay tatanggap ng hatol mong nakalaan. Ngunit iyong pinatawad, kasalanan ay nilimot. Pinatawad mo nga kami upang sa'yo ay matakot. Hiling nami iyong limutin tanang kasalanan namin. Magtiwala ka, Israel, magtiwala ka sa iyong Diyos. Matatag at di kukupas ang pag-ibig niyang dulot. Lagi siyang naghahanda sa sinumang ay tumubos. Ililigtas ang Israel, yaong kanyang mga hirang. Ililigtas niya sila sa kanilang kasalanan. Hiling nami iyong limutin tanang kasalanan namin. Alleluia, 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 alleluia. Mapalad ang sumusunod sa salitang buhat sa Diyos at namumuhay ng angkop. Aleluya, aleluya.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong yun, pumasok si Jesus sa isang nayon. Malugod siyang tinanggap ng isang babaeng nagngangalang Marta sa tahanan nito. Ang babaeng ito ay may isang kapatid na Maria ang pangalan. Naupo ito sa paanan ng Panginoon at nakinig sa kanyang itinuro. Alalang-alala si Marta sapagkat kulang ang kanyang katawan sa paghahanda. Kaya lumapit siya kay Jesus at ang wika, Panginoon, sabihin nga po ninyo sa kapatid kong tulungan naman ako. Ngunit sinagot siya ng Panginoon, Marta, Marta, naliligalig ka at abalang-abala sa maraming bagay. Ngunit isa lamang ang talagang kailangan. Pinili ni Maria ang lalong mabuti at ito'y hindi aalisin sa kanya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Kasunod po sa banal na misa, isa sa mga makapangyarihang panalangin na pwede nating dasalin ay ang pagdarasal ng banal o Santo Rosario. Pinatotoo po ito ng mga santo, ang bisa, ang lakas ng pagrorosaryo. Sabi po ni Santo Domingo, ang pagdarasal ng Santo Rosario ay ang makakapagligtas sa buong mundo. Ang sabi naman po ni St. John Marie Vianney, ang Santo Rosario ay isang mabisang sandata laban sa demonyo. May isa pong pangyayari sa Amerika ang magpapatotoo po sa napakalakas na tulong ng Santo Rosario sa atin. Noong pong January 15, 1978, may isa daw pong serial killer. Ang pangalan po ay si Ted Bundy. Nagkaroon daw po siya ng killing spree doon po sa state of Florida. Isang gabi, pumasok daw po siya sa isang sorority building sa university at nakapatay po siya ng 2 dalaga. Duguan ang kanyang kamay, hawak-hawak pa ang kutsilyo. Papasok daw po siya sa isa pang kwarto para pumatay. Pero bago po siya makapatay sa kanyang pangatlong biktima sana, meron pong isang misteryosong puwersa na tumulak sa kanya papalabas. Bakit? Ano po ang nangyari? Kwento daw po nung dalaga na dapat papatayin ng serial killer. Bago daw po siya pumasok sa kolehiyo, nangako daw po siya sa kanyang ina na dadasalin niya ang banal na rosaryo gabi-gabi para sa kanyang kaligtasan. At yung gabing yun na dapat daw po ay patayin siya ng killer, hindi po niya nakalimutan na magdasal ng rosaryo. At nakatulugan daw po niya, hawak-hawak ang Santo Rosario, nandoon po sa kanyang kama. Pagdating po ng mga pulis, nakita po nila ang babae na tulala at ayaw po niyang magsalita. Nagpatawag po siya ng isang pari para makausap niya. Dumating ang pari at kinausap ang biktima. At kinuwento po ng babae ang pangako niya sa kanyang ina na gabi-gabi siyang magro-rosaryo para sa kanyang proteksyon at kaligtasan. Ilang taon po ang lumipas, nahuli din po ang serial killer na si Ted Bundy. At bago po siya patayin sa silya elektrika, nagpatawag din po siya ng pari para magkumpisal. Dumating po ang pari, yung pari din na nakausap ng dapat maging biktima niya noong gabi. At nagumpisa daw pong magkwento itong mamamatay tao, si Ted Bundy, dito sa pari. Sabi po ng killer, alam mo, Father, may isang karanasan akong hindi ko makakalimutan at hindi ko rin maintindihan. Yung gabi na nakapatay ako ng 2 babae at pagkatapos papasok ako dun sa kwarto na dapat pangatlong biktima ko, hindi ako makapasok dun sa kwarto. Parang merong tumutulak sa akin palabas. Ano po sa tingin nyo kung ano yung nangyari sa akin noon? Hindi ko ito maintindihan, sabi po ng killer. Mapapaliwanag mo ba sa akin ito, Father?
At dito po sumagot ang pari, sabi niya, oo, mapapaliwanag ko sa iyo ano ang nangyari nung gabing yun dahil nakausap ko itong dapat magiging biktima mo. Sabi po ng pari, noong gabing yun, bago mo dapat patayin itong dalaga, nagdadasal daw siya ng banal na rosaryo. At hawak-hawak pa niya ang rosaryo nandoon sa kama niya habang natutulog siya. Hindi alam ng killer, pero may kapangyarihan ang rosaryo na nagtulak sa kanya palabas. Sa pamamagitan ng banal na rosaryo, kaya naligtas nung gabing yun, yung dalaga. See, my dear friends, the power of the Holy Rosary. At sabi din po sa mga pahayag, ginagamit daw ng mga santo, ng mga banal ang rosaryo. Kapag sila'y nagpapalabas ng mga demonyo, ang kwento po, kapag dumadampi ang rosaryo sa mga sinasaniban nito, sumisigaw daw po sa sakit ang mga tao. Maniwala tayo na ang banal na rosaryo ay may malakas na kapangyarihan. Lalong-lalo na kung ikaw ay nagdarasal na may pananampalataya at may pagpapakumbaba sa harapan ng Diyos. Kung babalikan din po natin ang kasaysayan ng ating simbahan, ng ating Santa Iglesia, subok na po ang tulong ng pananalangin ng Santo Rosario sa atin. Ito po ay napatunayan doon sa tinatawag nating Battle of Lepanto. Nangyari po October 7, 1571. Nagsanib puwersa daw po ang mga Kristiyano laban sa mga Turko, sa mga Muslim. Sa bilang at armas, mas malakas daw po ang hukbo ng mga Turko. Pero habang nagaganap po ang labanan, doon naman po sa Roma, inanyayahan ng ating Santo Papa ang buong simbahan na magdasal ng Santo Rosario para sa tagumpay ng mga Kristiyano. Libo-libo po ang nanalangin, nagrosaryo sa lansangan, sa simbahan, sa kanilang mga tahanan. At sinasabi po na habang nagdarasal daw ng Santo Rosario, si Papa Pio V, nagkaroon daw po siya ng vision o pagitain na natalo na ang mga hukbo ng mga Turko bago pa man po dumating yung balita sa kanya. At nang opisyal na po na dumating ang mensahe na nagtagumpay ang mga Kristiyano, itinuring pong isang himala ito ng Santo Rosario. Sa kabila ng lahat, kahit na dehado, kahit na maliit ang hukbo ng mga Kristiyano, nagwagi pa rin tayo. Halos nawasak po ang puwersa ng mga Ottoman Turks at napigilan na po ang pagsakop nila sa Europa. Ang tagumpay na ito ay tinuturing po natin ngayon bilang isang malaking biyaya galing sa Diyos sa pamamagitan ng pagdarasal ng Santo Rosario. At bilang pasasalamat po, kaya naman po natin pinagdiriwang taon-taon ang kapistahan ng Our Lady of the Holy Rosary tuwing October 7. Bilang alaala sa dakilang tagumpay ng Kristyanismo doon sa Lepanto. Tayo ay nagdiriwang para maalaala natin gaano kalakas at makapangyarihan ang pananalangin ng Santo Rosario. When you pray the Holy Rosary, Mama Mary becomes your Lady of Victory. Amen? Kapag nagdadasal ka ng Santo Rosario, dapat lumakas na ang loob mo. Pagkatapos mo magdasal ng Santo Rosario, dapat ang sabihin mo, triumph, panalo, tapos na, wagi. Kung tutuusin po natin, mas marami, mas malakas, mas makapangyarihan ang hukbo ng mga Turko. Pero bakit sila natalo? Dahil may mas malakas na hukbo na hindi nakikita na nakatalo sa kanila. Sinong mas malakas na hukbo o army? Ang hukbo o army ng mga nagdadasal. Remember this, an army on its knees will conquer its enemies.
pinakita ng Diyos na kahit gaano kalakas ang tao, mas makapangyarihan pa rin ang Diyos kapag siya ay nilalapitan mo at siya ay nakikinig palagi sa panalangin ng kanyang bayan. Sa ating pong buhay, mga kapatid, may mga labanan din tayong napaka-imposibleng malampasan. Nandyan na ang problema mo sa iyong asawa. Meron kayong hindi pagkakaintindihan, maaari ng anak mo o ng mga kapatid mo. Maaaring hirap ka ngayon, lubog ka sa utang, nag-struggle ka financially, meron ka ding malubhang karamdaman, nahihirapan ka na sa pagpapagamot, o hirap ka din sa iyong paulit-ulit na pagkakamali o kasalanan. Pero tandaan niyo po ito, mga kapatid, ang panalangin ay hindi isang maliit na bagay. Ang panalangin ay isang napakalakas na sandata natin. Prayer is not a small thing, but prayer is your greatest weapon against your problems in life. Don't forget it. You will conquer your enemies in life. But first, fall to your knees. Lift your eyes to God. Pray to God. Trust God. If you cannot, allow God and Mama Mary to hold you. Napakaganda po ng Santo Rosario kung titignan nyo. Parang isang kamay. Habang hinahawakan mo po ang Santo Rosario, parang isang kamay din na humahawak sa iyo. Kaya nga, kung hindi mo na kaya, gusto mo nang bumitiw, kumuha ka ng isang Santo Rosario, kumapit ka dyan, at naway maramdaman mo para kang hinahawakan at kinakapitan din ng ating mahal na ina, si Maria. Mga kapatid, kung nagwagi ang buong Kristyanismo, ang ating simbahan, doon sa Lepanto, sa pamamagitan ng Santo Rosario. At kung naligtas din po yung babae sa kasamaan, hindi siya napatay ng killer, si Ted Bundy. Siguradong magtatagumpay ka din sa iyong personal na labanan kung mananatili kang magdarasal at mananalig sa Diyos. Amen? Kaya nga po, ngayong araw, hawakan natin muli mahigpit ang ating mga Santo Rosario. At tumawag po tayo sa langit, sabihin natin, Our Lady of the Holy Rosary, panalangin mo kami mga anak mo. Turuan mo kaming mas kumapit sa aming mga rosaryo, ang aming sandata, ang aming pag-asa, at ang aming gabay patungo kay Kristo. Amen. Tumayo po tayo, alay po natin ngayon sa Diyos ang ating mga dasal at panalangin. At ating sabihin, puno ng pagtitiwala sa Kanya, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Tulad ni Maria, naway pagnilayan ng simbahan ang misteryo ng buhay at pag-ibig ng Diyos na nahayag kay Kristo at sa mga pangyayari ng ating panahon, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa halip na tustusan ng mga bansa ang kanilang mga sandatang pandigma at pangwasak, naway igit nilang paglaanan ang mga kagamitan para sa pagtataguyod ng kapayapaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Kaisa ni Maria, tayo naway magpatuloy sa pananalangin at pagsisikap na matupad ang plano ng Diyos para sa ating kaligtasan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, banggitin natin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Ama naming nasa langit, pinapasalamatan ka namin para sa rosaryo at sa mensahe ng kapayapaan na hatid ni Maria sa aming mundo. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid, para ng ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, at sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, gawin mo ang mga alay na aming hain, ang siyang maghanda upang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Jesucristo na aming ginugunita sa mga banal na misteryo bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin, Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat, ikaw ang aming pasalamatan. Bukod mong pinagpala, maging ina ni Jesucristo, ang mahal na Birhen nagpupuri at nagagalak sa iyo. Ikaw ang gumawa ng tanang dakilang bagay. Ikaw ang lumilingap sa lahat kailanman. Nilingap mo ang mahal na Birhen bilang iyong abang alipin na iyong binigyan ng tungkulin kumalinga sa anak mong manunubos namin. Kaya kaisa na mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo. Nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo. Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitasan, pinagpalang na paninito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitasan, Hosana sa kaitasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanya maalagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Itong kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay, muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniyalay namin sa iyong tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at tugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon ang aming Santo Papa, si Florentino aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din naman lahat ng mga pumanaw. Kawan mo't sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na Mahala Birhen Maria, Ina ng Diyos. Kaisa ni San Jose ang kanyang malwalhating esposo. Kaisa na mga apostol, lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa nakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas, loob. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa angin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa. Hinihiling namin kami adya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo.
at sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace with you po. Kapayapaan po sa inyong lahat. Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Yesukristo, ang Kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagtanggap namin sa banal na pakikinabang, nihayag namin ang pagkamatay at pagkabuhay ng anak mong banal. Kaming nakikisa sa kanyang tiniis, ay marapatin mong makasalo sa kasiyahan at kalwalhatian sa langit. Sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kung kayo po ay pupunta sa Libis, doon sa simbahan ni Padre Pio, hindi ko po alam kung alam nyo yon. Makakakita po kayo ng napakaraming rosaryo, sinasabit nila doon. Ang intention po ng mga tao sa pagsasabit ng rosaryo, they are leaving their prayer behind
asking for the intercession of Padre Pio. Pero kung pag-iisipan niyo po, pagmumunihan niyo, dapat wag mong iwan ang rosaryo. Dapat palagi mong hawakan ang rosaryo. At yan ay magiging mas makapangyarihan at magbibigay ng lakas sa iyo, hindi lang sa pamagitan ng iyong paghawak, kundi sa pamagitan ng pananalangin. Kayo po ay mabibigla na maraming mga Katoliko pa rin ang hindi marunong magrosaryo. Ang dami pong nagme-message sa akin, nagpapaturo kung paano magrosaryo. And yet, tayo po ay nagpapasalamat sa himala ng teknolohiya at ng internet, available po dyan. Malaking tulong po ang Google. Kung kayo po ay nahihirapan magbasa, buksan niyo po ang YouTube. Meron po dyan daily rosary. Sumabay po kayo sa pananalangin doon. At kung noon nakaranas ng malaking milagro at himala ang ating simbahan, tayo'y nagwagi, kapatid, maniwala ka na magwawagi ka din sa iyong mga malalaki at malalakas na problema sa iyong buhay. Kung mananalangin ka at magtitiwala ka sa Diyos, kung lalapit ka sa ating mahal na ina na walang sawang nananalangin sa atin. Remember that an army on its knees will conquer its enemies. Yang aking habilin po sa inyo ngayong araw, gitna ng iyong mga iba't ibang pagsubok, sabay-sabay po tayong magdasal at manalangin ng Santo Rosario. Lalong-lalo na dito po sa ating bansa na nagiging very unstable po ang ating politika. Napakarami po mga taong nahihirapan. Pero malungkot na kwento, ang ating mga politiko, inuuna pa ang pamumulitika, ang bangayan nila. Ang daming mga tao ang kailangan po ng tulong. Halimbawa sa Cebu, mga nawalan ng bahay, walang makain. Pero hindi naiisip ng ating mga naglilingkod sa gobyerno na unahin ang mga pinakamaliit, pinakamahihirap nating kababayan. Kapatid, sama-sama po tayong manalangin. Yan ang kalaban natin ng demonyo na bumabalot sa puso ng tao. Hindi po mga politiko na mga korap ang ating mga kaaway, kundi ang demonyo na sumusot-sot sa kanila, ng masama na nag-iimpluwensya sa kanila. Ang demonyo na tumutulak sa kanila na unahin nila ang kanilang sarili bago ang kanilang mga kababayan, bago ang kanilang mga kapwa. Through the rosary, sabi ng mga banal, it will save the world. Kaya tayo po mga Pilipino ngayong araw, magsama-sama tayo, manalangin tayo ng banal na rosaryo para sa pagbabago ng puso ng bawat isa, lalong-lalo na ang lahat ng mga lingkod ng gobyerno, ang ating mga politiko, para naman maiangat ang mga nahihirapan nating mga kababayan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. At kayo'y basbasa ng Diyos makapangyarihan sa lahat. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa'y natapos na, humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.